State of the Nation. Magnitude 7.8 na lindol. Winasak ang ilang gusali sa Mindanao. Niyanig din ang mga paaralan sa unang araw ng pasukan. Di bababa sa 30 na sawi. General Santos City, na isa sa mga napuruhan ng lindol, isinailalim sa state of calamity. Sanhi ng lindol na isa sa pinakamapaminsala sa Pilipinas matapos ang ilang dekada, ipinaliwanag ng PHIVOLCS. At sa gitna ng malakas na lindol, pagpapaanak sa buntis na pornada. Gamit ha. Lagpas 13 oras na mula nang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao. Lindol na naminsala sa lupa at nagdulot pa ng babala ng tsunami hanggang Indonesia at Japan. Umakyat na po sa 35 ang nasawi ayon sa Office of Civil Defense. 31 sa Socsargen, 4 naman sa Davao Region. Kaliwat kanan ng mga wasak na estruktura at nagambala pa nito ang unang araw ng pasukan. Ang mga tagpo ng pagyanig sa report ni Maki Pulido. Kasagsagan ng rush hour kaninang pasado alas 7:30 ng umaga, umuga ang lupa at namayani ang takot sa General Santos City. Bumagsak ang gusaling ito kung saan may branch ng Jollibee. Tinamaan ang maraming kawad. Matapos ang pagguho, Customer! Tao! pumasok ang rescuers para alamin kung may natrap. Pokpok! Kung naay tao! Wasak ang mga pader at kisame, sira-sira rin ang mga gamit. Ayon sa Jollibee, ligtas at all accounted for ang mga tauhan nila sa mga branch nila sa Gensan. At wala pa silang natatanggap ng ulat na may mga nasaktang tauhan sa iba pa nilang store na apektado ng pagyanig. Nadali rin ng lindol ang SM Gensan. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid sa pagbagsak ng mga pader. Sa parking area, natabunan ng malalaking tipak ang ilang motorsiklo at e-trike. Tila nabalatan naman ang KCC Mall of Gensan. Hindi rin nakaligtas ang gusaling ito ng Notre Dame of the Jangas University at isang branch ng McDonald's. Nawasak ang ilang motorsiklong nabagsakan ng tipak-tipak ng konkretong pader at kisame. Kanya-kanyang tago sa mga mesa at upuan ng mga nasa 8th floor ng isang gusali sa lungsod. Kasama sa mga napinsala ang 2 palapag sa supermarket na ito sa Barangay Kalumpang. Bandang 1:20, 2 labi ang na-recover ng Philippine Red Cross, 2 pa ang nire-rescue sa guho. May mga pitak din sa gusali ng sangguniang panglungsod. Marami pang nasirang establishmento at mga sasakyan. Maging ang paliparan ng Gensan napinsala. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, limitado muna sa mga biyaheng panggobyerno, militar at humanitarian efforts ang flights doon hanggang Huwebes. Sa ngayon, nasa state of calamity na ang Gensan. Tulaya ba? Sarado sa trapiko ngayon ang tulay na nagdurugtong sa Gensan at Clan, Sarangani dahil sa pinsala ng lindol. Sa bayan ng Malapatan, may mga gusali at bahay ring nasira.
Sa kabisera na Alabel, gumuho ang ilang cottage sa Ladol Beach. Relax, relax. Unang araw pa man din ng pasukan ng Lumindol. May mga estudyanteng hinimatay sa isang paaralan sa Cotabato. Gayon din sa Little Baguio Elementary School sa Surala, South Cotabato. Napahinto naman ang mga motorista sa Pulumulok, South Cotabato na inabutan ng lindol sa kalsada. Tama na. Nagkalat din sa gilid ang mga nagbagsakang bote ng soft drinks. Sa isang barangay sa Coronadal, bubong na lang ang kita sa bumigay na covered court. Naputol naman ang Lampari Bridge sa pagitan ng mga bayan ng Banga at Upi. Maging ang isang tulay sa bayan naman ng Tibuli. Abot hanggang Davao ang yanig. Animoy niyuyugyog ang mga nag-iiyakang mag-aaral at guro sa open field ng Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Sa gitna ng pagpapatahan ng mga nakatatanda, may bumagsak na shed. Maki Pulido, GMA News. Mga paaralan ang kabilang sa mga napinsala ng lindol, gaya ng ilang gusali sa Davao Region na pinadapa ng pagyanig ngayong unang araw ng pasok sa eskwela. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live report ni Emil Sumangil. Emil. Jonathan, nasaksihan ko kung gaano katindi ang idinulot ng malakas na lindol sa mga gusaling pinaguho nito. Nang umuga ang lupa na puno ng hiyaw, ng takot ang flag raising ceremony sa Matanao National High School dito sa Davao del Sur. Lalong nasindak ang mga estudyante at guro nang gumuho ang dalawang palapag na gusali roon. Mabuti na lamang hindi na nila ginagamit ang gusali. Mga kapuso, ipakikita po namin sa inyo ngayon ang itsura ng isa sa mga gusali ng Matanao National High School na pinaluhod ng pagyanig kanina. Tuluyan ng hindi mapakikinabangan pa ang mga silid-aralan. Bumagsak ang mga kisame, sumayaw ang mga pader at nabaluktot ang mga poste at humalik po sa lupa ang second floor. Buti na lamang hindi na po ginagamit ang gusaling ito mula pa noong 2019 dahil una nang idineklara bilang structurally defective. Mga kapuso, ang gusaling ito, kung nasaan po ako ngayon, ang ginagamit ngayon ng mga mag-aaral. Hindi po ito kinakitaan ng anumang damages, kaya't sa oras na ibalik na ang klase, ito pa rin ang papasukan at tuloy-tuloy ang magiging klase ng mga mag-aaral. Sa awa ng Diyos, lahat po ng ating students ay safe kasi facing yung mga bata natin sa flagpole, nasa likod po, medyo malayo po din sa mga bata. Ito po yung building natin na condemn na siya. In fact, naka-cyclone wire yan siya para hindi talaga mapasukan ng mga bata. Agad pinauwi ang mga estudyante at guro. Ayon sa alkalde ng Matanao, magsasagawa ng assessment sa lahat ng mga gusali ang kanilang municipal engineering officer bago mag-resume ang pasok ng mga estudyante at empleyado ng lokal na pamahalaan. Nabulabog din ang flag ceremony ng Davao del Sur School of Fisheries sa bayan naman ng Malalag. Ayaw ka! Down lang. Sa Davao Occidental, agad na inilikas sa mga estudyante at mga guro sa Demoloc Valley National High School. Sa Santa Ana Central Elementary School sa Davao City. Napadasal ang mga naabutan ng malakas na pagyanig. Agad din silang nag-duck, cover and hold, pati mga magulang, tinakbo ang mga anak para paprotektahan. May mga estudyante namang sinaklolohan sa Davao City National High School. Nawala ng malay at naghilo ang ilan sa kanila sa takot sa lindol. Ang ilang nasa Cabantian Elementary School lubos naman ng pasasalamat. Nasa labas kasi sila at walang nasaktan ng lumindol. Anila, tila nailigtas sila ng watawat ng Pilipinas. Napinsala ang bahagi ng pader na malapit sa gate ng Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City. Ang mga estudyanteng ito, nagdali-daling lumabas ng kanilang paaralan ng lumindol.
Makikita rin ang malaking bitak sa pader ng isang condominium building na ito. Lord, kusog kang lindong nangaguba na among gamit namin sa 8th floor. Oh my God. Sa isa pang condo unit, nasa ikawalong palapag ang mag-inang ito ng gimanig. Hinanap muna nila ang kanilang alagang pusa sa kaagad-agad na lumabas ng gusali. Sa isang mall, may ilang inabutan ng lindol sa loob. Sa gitna ng mga nagkalat na debris, dahan-dahan silang bumaba sa fire exit. Ang mga salaming bintana ng gusaling ito sa Matina Playa sa Davao City nakalas at naglaglagan. Sa lakas ng lindol, napahinto ang ilang motorista at napadasal. Father God, tama na Father God. Marami ring bahay ang nasira, pati tanggapan ng gobyerno. Inanunsyo ng Davao City LGU na work from home muna ang kanilang mga tauhan bukas maliban sa mga nakatuon sa emergency, health and traffic services. Suspindido rin bukas ang klase ng face-to-face. Jonathan, sa pakikipag-ugnayan natin sa Sarangani Province PDRRMO, binanggit nila na umaabot na nga sa 1 bilyong pisong halaga ang mga sinirang buildings, struktura nitong lindol na naganap kaninang umaga. Ito raw ay kinabibilangan ng 5 shopping mall, 7 ospital, 4 na hotel, 5 eskwelahan, 3 restaurant, 2 simbahan at iba pang mga maliliit na commercial establishment. Tayo mula sa area na ito ay papasok na sa area ng General Santos City at magbibigay tayo ng update bukas na bukas. Mula rito sa boundary, Jonathan, ng mga probinsya ng Sarangani at Davao del Sur, balik sa inyo dyan sa studio. Ingat kayo riyan at maraming salamat, Emil Sumangil. May tuturing na isa sa pinakamapaminsalang lindol sa Pilipinas sa loob ng 5 dekada ang lindol kanina sa Mindanao. Tinukoy ng PHIVOLCS bilang sanhi ng lindol ang aktibidad sa Cotabato Trench. Dito rin nag-ugat ang malakas na lindol sa Moro Gulf noong dekada 70 na kumitil ng libo-libo. Yan ang report ni Rafi Tima. Sa dagat na may layong 32 kilometers kanluran ng Maasim, Sarangani, ang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. May tuturing na mababaw ang pinagmulan ng lindol, 33 kilometers. Tumagal pa ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa, kaya ramdam na ramdam ang pag-uga ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. At dahil sa tubig ang epicenter, nagtaas ang PHIVOLCS ng babala ng tsunami sa mga komunidad sa tabing dagat. Ayon sa PHIVOLCS, subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench ang dahilan ng lindol. Aktibo ang Cotabato Trench na ilang beses nang nagpalindol, gaya ng magnitude 8.1 quake sa Moro Gulf noong August 17, 1976. Pasado hating gabi ito nangyari kaya marami ang tulog. Mas mababaw pa ang pinagmulan nito, 20 kilometers. Kaya ang lindol na sinundan ng tsunami nagresulta sa malawakang pinsala at libu-libong patay, lalo na sa coastal community sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time noong 1976 dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Ang Sarangani at mga katabing probinsya ay nakapaloob sa isa sa mga seismically active o linduling rehiyon sa bansa. Sa nagdaang 100 taon, may 7 malalaking lindol sa Sarangani na naglalaro sa magnitude 5.7 hanggang 8. Rafi Tima, GMA News. Hearsay o sabi-sabi lang ang mga alegasyon ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na di umano'y nagatid ng mali-maletang pera sa iba't ibang politiko. Sinabi yan ni NBI Director Melvin Matibag ng talakayan ng joint affidavit ng 18 sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Limitado lang daw ang alegasyon ng 18 na batay sa kanilang personal na kaalaman o personal na nakita.
Ayon pa kay Matibag, walang isinumiteng pisikal na ebidensya ang mga ex-bodyguard kahit binigyan sila ng sapat na panahon para gawin ito. Imbitado sa consultative meeting ang 18 pero hindi sumipot. Sa halip, nag-press con sila sa opisina ni Senador Robin Padilla kung saan natanong sila kung bakit hindi nabanggit sa pagdinig noong Huwebes ang paghahatid umano ng pera kina Senators Mark Villar at Loren Legarda, bagamat nasa kanilang affidavit. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark? Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. Kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita. Wala, hindi nila nakita na nakapasok sa gate eh. Kasi yun yung what they clearly recalled was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas. Samantala, naghain si Senador Erwin Tulfo ng reklamong grave oral defamation sa Pasay City Prosecutor's Office laban sa 3 sa 18 ex-bodyguards. Kaugnayan sa alegasyong tumanggap umano si Tulfo ng male-maletang pera na nabanggit sa flood control scandal hearing ng Cayetano Block noong Huwebes. Nauna na itong itinanggi ni Tulfo. Sa ngayon, wala pang reaksyon ng mga inireklamo ni Tulfo. Wala talagang pinipiling oras at lugar ang lindol. Nabulabog nga niya ng schedule ng mag-asawa sa Coronadal na pinili ngayong araw na isilang ang kanilang anak. Kamustahin natin sila sa report na ito. Lord! Ang anak ko! Ngayong araw sana ang cesarean section ng nanay na si Casey sa Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center sa Coronadal City. Nasa operating room na siya kaninang alas 8 ng umaga at ilang minuto na lang para simulan ang operasyon nang biglang lumindol. Butit kasama ni Casey ang mister na si Alan na agad nagtungo sa loob ng ospital. Sila mismo nagdesisyong ngayon na magsilang si Casey bago sumampa si Alan sa barko. Wala na. Dito ako! Wala na to! Dumiretso na ako sa OR kahit bawal. Dumiretso ako, pumunta ako sa kanya para kunin siya. Noong lumindol, halo-halo nang naiisip na pangamba ni Casey. Sabi ko kung guguho ito, parang ayun na, mababagsakan na kami ng 3rd floor. Tapos yung mga tangke sa gilid ko, sa front ko, lahat yun na pang natutumba na silang lahat. Mga almost 20 minutes na lang, magsa-start na yun na ooperahan ako. So buti hindi nangyari yun na during na operation. Pero laking pasasalamat nila na hindi sila pinabayaan ng kanilang doktor at mga healthcare worker na rescheduled sa June 10 ang cesarean section ni Casey. Ayon naman sa pamunuan ng ospital, structurally safe ang kanilang gusali matapos masuri. Ligtas din ang lahat ng kanilang pasyente at mga tauhan. Buksan mo lang siya, huwag mo lalapitan po huwag mo lalapitan. Barilin mo siya, barilin kita. Patay ang isang TNVS driver matapos barilin ng kanyang pasahero sa loob ng sasakyan sa Caloocan. Batay sa investigasyon ng pulisya, naligaw umano ang sospek at tinulungan siya ng mga pulis na mag-book ng TNVS. Sa kuha ng dashcam sa kotse, tila nag-uusap pa ang driver at ang sospek na ayon sa pulisya, nagkaroon umano ng argumento ang dalawa bago ang krimen. Arestado na ang sospek at nangaharap sa asunto. Iniimbestigahan pa ang insidente. On spotlight ang pagbisita sa bansa ng Chinese actress na gumanap na genius sa isang sikat na microdrama. Mainit na sinalubong si Zhang Yingfei ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Ang grupong nag-imbita sa kanya sa bansa para mag-promote ng kahalagahan ng edukasyon. Nakilala siya sa sikat na microdrama na The Heiress, Who Won with Brains. Bilang si Linda Walker, ang probinsya ng genius pala at nakascore ng 719 sa exams. Ilan sa mga nilibot niya ang ilang paaralan sa Maynila, pati Fort Santiago sa Intramuros at Binondo, Chinatown. Nag-courtesy visit din siya sa Manila City Hall. Yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan.
noon at ngayon. Serbisyong totoo. Sa ngalan po ni Ato Maraulio, ako po si Jonathan Andal at ito ang State of the Nation.